Magandang araw everyone! Today pala is yung unang gala ni baby girl natin. Pero sa community center lang naman kami punta. Magla-lunch kami at mag-grocery since wala na kaming stock sa aming fridge. And take ko na din yung opportunity para pag-usapan ang aking journey as a CS mom. At before tayo mag-story time, gusto ko lang sabihin na saludo ako sa lahat ng mga mommies, mapa-CS man o mapa-normal delivery. Kasi hindi talaga madali ang pagiging ina, most especially during panganganak and yung pag-aalaga na rin kay baby. And yun na nga mga people, sa sinasabi ko na sa aking previous vlog, ako ay na-emergency C-section during sa aking panganganak. Kung bakit, nasabi ko naman doon sa aking previous vlog na si baby girl ayaw bumaba. Kahit nakatatlong induction na ako, and hindi yun maganda kay baby girl kasi nai-stress na siya sa loob ng tiyan ko. Kaya ang sabi ni Doc, ang C-section is the best option and kailangan namin na mag-decide ni Dean ng mabilisan since yun nga, matagal-tagal na din kami nag-aantay pero wala pa rin progress kay baby girl. So nung nakapag-decide na kami ni Dean na igugotro namin yung C-section, yung mga nurses, mabilis ang action talaga sila agad. As in, ako din kinabahan kasi alam mo yung nagmamadali talaga sila. Ni-prepare nila agad yung catheter. Tapos sabi ko, pwede bang umihi muna ako kasi ihing-ihi na ako talaga that time. Pero sabi ng isang nurse, wag na kasi ika-catheter ka naman namin. Ako sa din yung lalabas. Pero alam mo yung feeling na di ka komportable kasi na-feel mo yung ihing-ihi ka tapos tinusukan ka ng catheter. Parang hindi ba satisfied yung katawan mo kasi hindi mo siya na ihi normally. Pero what to do, sabi ko nga sana umihi na lang ako before kami nag-decide ni Dick kasi yun nga hindi ko alam na ikakateter nila ako agad and hindi nila ako papayagan na umihi muna kasi yun nga nagmamadali sila since emergency C-section nga. Tapos yun, may mga paper sila na pinapapirma sa akin. Hindi ko na nga binasa yun. Basta nagpirma na lang ako. Siguro waiver or whatever. Hindi ko alam yun. Hindi talaga ako nagbasa. As in, pirma lang talaga ako agad mga people. And then after noon, yun, sinugod na nila ako dun sa may operating room. And before ako pinasok doon talaga sa pinaka-room, may nag-receive sa akin na ibang nurse na naman. Yun sila na yung nagdala sa akin kung saan gagawin yung procedure. Alam nyo mga people, habang pinupush nila yung bed, nasa isip ko, sa movie ko lang ito nakikita yung mga emergency na alam mo yung nakahilata sa bed tapos tinutulak ng mabilisan doon sa room. Yun talagang nasa isip ko that time. Kaya medyo pinakabahan talaga ako since yung bubong lang nakikita mo at saka yung mga ilaw. Alam mo yung mga ganun na scenario sa mga movie. So yun talaga ang nasa utak ko nung mga oras na yun. At nung pinasok na ako sa my surgery room, ayun na, medyo nangamba na ako at saka kinabahan konti. Pero nakita ko si doktor at naalala ko yung sinabi niya na siya na bahala sa akin. Medyo nag-is konti yung kaba ko, tsaka iniisip ko na lang na para din to sa amin mag-ina. And kung nakaya ng iba, bakit hindi ko rin makaya? So, yun talaga ang nasa isip ko sa mga time na yun. Medyo lumakas konti yung loob ko, pero hindi mo pa rin mapigilan mga people na andun pa rin yung kaba, lalo na makita mo yung mga nurses tsaka doktor na nagmamadali magsuot ng kanilang surgery suit ba yun, yung kulay blue. Tapos ayun din nung sinabi na tuturukan na ako ng anesthesia at pinabaluktot na ako, natakot ako nung time na yun kasi yun nga akala ko masakit yung yung karayom, pero thankfully, thanks God, hindi naman pala siya masakit, malamig lang. So dun pa lang nadagdagan na yung lakas ng loob ko. Then, ang bilis ng epekto ng gamot, maya-maya pa ay hindi ko na ma-feel yung ibabang part ng katawan ko. Then, na-feel ko na din na parang may hiniwa-hiwa sa tiyan ko. And then, less than 30 minutes ata yun or 30 minutes, ayan na lumabas na si baby. So, nasa isang oras or mahigit lang ata talaga yung surgery. Then, isang oras pa bago ako malipat sa aking room since meron ding bagong panganak, nakaka-discharge lang and kailangan palinisin yung room. And grabe mga people, after ng operation at saka nung 1 hour na nag-antay ako doon sa my waiting area, nag-shiver talaga ako, as in nginig na nginig ako. Hindi ko mapigilan yung nginig, para akong nagsiseizure. Hindi mo talaga siya makontrol. Tinanong ako ng nurse kung lalamig ba daw ako, sabi ko o kaya binigyan niya ako ng kumot. And ito pa masaklap, before ako nilipat sa aking room, nilagyan nila ako ng diaper. At kailangan kong bumaling kaliwa at kanan para malagay nila ng maayos yung diaper. Grabe ang sakit mga people. Napasigaw talaga ako nung tinulak ng nurse yung bewang ko. Kasi nawala na yung anesthesia sa upper part, sa may puso na part ko. Pero sa legs ko andun pa. And to make the story short, nung nasa room na ako, yung first and second night ko, hindi ako makatulog. Gusto kong umiyak kasi ang sakit ng likod ko. Alam mo yung parang may hangin na natrap na gusto mong patadyakan yung likod mo ng 10 paa.
Hindi rin naman pwedeng incline yung higaan kasi dapat daw naka-flat. Kaya grabe talaga ang sakripisyo ko nung time na yun. Gusto ko nga umiyak kasi antok na ako. Pagod na pagod yung katawan ko. Pero what to do, hindi talaga ako makatulog kasi sobrang sakit. Ang likod ko plus yung tahi ko pa. Tapos kinabukasan, kailangan ko nang tumayo para mag-walking. Yung unang tayo talaga guys, after mas cesarean, grabe, hindi mo ma-explain yung sakit. Yung sa pagbangon pa lang, kalbaryo na. Hindi talaga mapinta yung mukha mo hanggang sa unang tayo mo. For 3 days na stay namin sa hospital, ganyan ang senaryo namin araw-araw. Ini-assist ako ni Di sa pagbangon hanggang sa pagpunta ng washroom nung tinanggalan nila yung catheter ko. Sa pagligo hanggang sa pagsuot ng diaper, kailangan talaga may mag-assist sa akin. At nung na-discharge na kami, isang balakid pa yung pagsakay at pagbaba sa sasakyan. At saka pag may speed bump kang madadaanan, yun din, grabe masakit yung tahi. Ipapunta pa naman sa amin, lalo na pagpaloob na sa community, ang daming speed bump. Nung nasa bahay na kami, nasa taas lang talaga ko palagi kasi bawal akyat taba since fresh pa yung ating tahi. Kaya si Di talaga yung naghahatid sa akin na pagkain araw-araw. And mga ilang araw din yun bago ako nakababa ng ako lang talaga mag-isa. Mahirap pati pag kailangan mong bumangon sa pagkakahiga kasi yun nga walang hawakan yung bed. Kaya minsan tinatawag ko si Dave para tulungan ako. Pati na din sa washroom, yung pagkaupo mo at saka yung pagtayo, hindi rin siya madali. Buti na lang may sampayan ng towel, doon talaga ako kumakapit pagpatayo na ako. Kaya hindi talaga siya madali na journey mga people. Naalala ko noon sa panganay ko, normal delivery yun. Nakatayo at nakalakad naman ako agad pa unti-unti after lumabas si baby. Sa normal delivery, masakit lang yung baba na part mo, masakit sa pag-ihi, masakit sa pagpupo, at yung paglakad-lakad at pagtayo. Pero sa cesarean, masakit yung tahi mo, masakit pag-ihi at pagpupo, masakit ang pagtayo at paglakad-lakad, and ito pa, hindi ka pwedeng tumawa, hindi pwedeng ma-atching, at hindi pwedeng maubo kasi guys, sobrang sakit. Kung dati, ayaw ko na gusto kong ma-atching tapos hindi matuloy. This time, pag na-atching ako, pinipigilan ko talaga, pati pag-ubo at pagtawa. Pero para sa akin, mapa-cesarean or mapa-normal delivery man, hindi talaga madali ang pagiging isang ina. Kailangan tiisin lahat para sa anak. Kaya saludo ako sa lahat ng mga nanay dyan.